Totoo yan. Ito, meron Ito na hong game. kampanya ang LTO na sita na ang ilan Oo. sa mga nagdadalahon ng e-trike at e-bike. Ha? Mm-mm. Alamin natin, bigyan ninaw ang Chief of ng LTO, nasa linya, Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Asek, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga po, Sir Weng and Ma'am Weng. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig, nanonood sa inyong programa. Salamat sa oras. Bakit Oo. po limitado pa lamang yung mga main road na ating pinapatupad Okay. ang pagbabawal po sa Opo. e-trike Ma'am, at e-bike? Opo. Opo, unang-una ma'am, nung 'di ba nung December po, dapat nga ipapatupad namin ng December 1 pero Opo. in-adjust ko po ng 30 days January 2. Initial po kasi sa Metro Manila muna namin yung mga major highways na talagang may mga concern po, kagaya po nung EDSA, EDSA. Quirino Avenue, Roas Boulevard sa sa may C5. Pero hindi po matatapos doon, ma'am. Ipapalawakin po namin yan. Ngayon lang yung unang araw po namin kahapon, doon lang muna para makita po natin. Kasi sa totoo lang, ma'am, ang layunin po ng LTO, hindi naman talagang gipitin sila para hulihin eh. Kung sila ay susunod at magpupunta sa inner roads, mas maganda sa ating lahat. Bigyan nyo nga linaw kasi yung Opo. iba nagrereklamo, nako masyado namang pinipili kami, kukursundahan yung mga e-trike, e-bike. Samantala yung iba yung ordinaryong bike nakakadaan sa mga main highway. Paano yun? Apo, sir, ganito po. Bigyan ko kayo ng isang example. Noon pong Christmas, kung matatandaan nyo, may nag-viral na yung e-trike nag-counterflow sa gitna ng EDSA. Nakunan pa siya ng picture. So, kasi marami po sa mga kababayan natin na yung mga gumagamit nito walang lisensya, Yes. hindi nila nauunawaan yung mga traffic code, driving rules. So, basta na lang sila kung saan-saan. Pag nabangga kayo, ang dami pong mga binabangga na lang nila, dahil wala po silang rehistro, wala silang lisensya, hindi rin sila, hindi sila nahahabol. So, nagkaroon nga po, kung matatandaan niyo po sa Senate na nung aming budget hearing sa DOTR, nilabas po ni Senator Raffy Tulfo yung concern regarding nga po dito. So, agad po kaming umaksyon sa LTO. Sa ngayon po, yung pinagbabatayan po kasi namin para ma-apprehend sila yung RA 4136, saka po yung Joint Administrative Order 2014-01, saka yung MMDA Resolution 24002. Actually, ma'am, sir, matagal na po itong na to na hindi lang po na i-implement. So, ini-implement na po namin ngayon. Kasi kung aantayin uli natin, mag-ano na naman tayo, wala po eh. Yung data nga po kahapon, magugulat kayo dun sa mga na huli at saka na sita. Anong data? Anong data po? Ano lumabas Okay, po? sa EDSA po, 67. Mhm. Sa yun pong Quirino Avenue, doon po sa may South Expressway, Magallanes, magkabila po. Binuin nyo, ang nahuli ho doon ni 30. Dami. Oo. Expressway po yun, Correct. yung pundulo sa may Magallanes. Talagang napaka-risky din po sa part nila. Asa kailan po ito palalawakin sa Metro Manila? Kasi para sa akin, nagiging crisis level ito hanggat hindi natin ito nagkakaroon ng, kumbaga, hindi naman drastic measure, pero kung kailangan ng kamay na bakal, bakit hindi? Like, Commonwealth, Quezon Avenue, Opo. ito yung mga malalaking kalye na nakakita ka talaga ng ganitong klase ng sasakyan na hindi na yung abala sa traffic, iisipin mo, yung delikado po para sa mga motorista. Tama po kayo. Opo. Kailan niyo po balak Actually po, palawakin ito? this coming days po, next week, kasi by Monday may nasa opisina na ho ako, mas mapapalawak po namin 'yan. Ang initial po, ma'am, sir, tama po kayo, ma'am, yung Commonwealth at saka po yung Marcos Highway sumulong. Yes, oo, Doon dami po dyan. yung po yung isa, tas saka po yung Quezon Avenue din. Kasi kaliwat kanan sila, pumapasok sa gitna. Correct. Yung sabi ko nga po sa mga kababayan natin, pwede naman po sa inner roads na doon na po sila bumaybay. Kaya lang yung iba, sinasabi, matagal daw yung biyahe. Pero sabi ko nga, mas safe naman kayo doon kaysa naman kayo tumatakbo sa highway sa Opo. gitna.
Balak niyo pong ano, mas Oo. siguro mas maganda kung halimbawa maglalabas tayo ng official list kung saan sila pwedeng hindi dumaan. Para Opo, alam opo. talaga exactly ng mga tao, ng mga motorista, kung ano ang mga lansangan na kanila pong iiwasan, ASEC. Opo. Opo. Tama po kayo, ma'am. Kagaya po kahapon, yung initial na operation namin, although konti lang, 5 po itong pinost namin ng mga pangunahing kalye para Opo. kasi napansin ko, ma'am, yung mga kababayan natin gusto nila detalyado yung kalye. Totoo Mm. po. So dinitali ko po yung pangalan talaga ng kalye kagaya sa EDSA, ma'am. Yung EDSA kako simula Pasay hanggang Monumento. Mm. So yung buong yun, kako Okay. ASEC, pagbabawalan. Linawin ko Opo. lang, di ba parang nabanggit nyo dati, ASEC, na pwede silang mag-share ng lane with bike. oo. Pwedeng sumakay, Opo. pwedeng Opo. dumaan ho doon. Kahit na Opo. nasa, Opo. kunyari, EDSA, Linawin may ko- mga portion na may Opo, bike linawin lane. ko din po. Mm-mm. Go ahead, Opo. sir. Yung pong sa bike lane po, pwede po basta po yung 2 wheels na yung mga mabababang power o yung mga 50, sa weight naman yung mga less than 50 kgs na hindi naman po yung mga sobrang tulin kasi kawawa naman yung mga nagbibisikleta. Yes. Kasi meron po kasing mga lumabas na yung mga ordinary yung mga e-bikes natin, okay lang yon, mababagal naman yun na 2 wheels at kasya sila dun sa bike lane. Mhm. Ang isang may concern lang po yung mga high power na halos kasing lakas ng mga big bike. Meron po nun Mm-mm. Yun lang, magkakaroon ng delikado yun sa mga nagbabike naman. Kaya lang, Yung ang punto po ng partner ko ay ganito. Pwede sa bike lane, yung sinasabi niyo pong klasifikasyon ng e-bike or e-trike. Pero halimbawa nasa EDSA, May bike lane ng EDSA. may bike lane ng EDSA, Oo. may bike lane ng Commonwealth, may bike lane ng Quezon Avenue. Ia-allow sila doon kahit main road po yon? Opo, basta po kasya po sila doon sa bike lane, hindi po sila 4 wheels, hindi sila 3 wheels, o Two yung 2 wheels. wheels lang, kasya po sila doon. Alright. Pwede po Oo. sila doon. Basta 2 wheels, wheels yun ang lang, malinaw. ha? Parang Oo. bisikleta lang yun. Kasi parang Na- yung na- mga... Opo, yung parang i-trike. Opo, parang Oo. bisikleta lang po. E-bike, Oo, At kasi saka yung yung mga nakikita natin na maliliit na e-bike na less than 50. Opo. Kasi yung mga e-trike, parang hindi na ata kargado ng baterya yun eh. Mm-mm. Iba, kinakarga. Opo. Gasolina Opo. ata gamit ng mga Correct, yun eh. oo. Asa ganito, kailan niyo po magsisimula mag-i-impound? Kasi sita-sita lang tayo ngayon, di sita-sita ba? lang. Hindi mo na Kailan kayo ini-impound. magsisimula mag-impound? Kahapon po nakapaghuli din po kami. Pero yung talaga pong, sabi ko nga po sa mga kababayan natin, yung let's say by interview, na pahigpit po ng pahigpit. So, starting this coming week, may makikita na rin po kayong mai-impound. Kaya, Okay. ma'am, ang bakit ko ganito yung ko? Kasi ang punto ko po dito, sana sumunod sila. Hanggat maaari, ma'am, ayoko naman silang ma-impound Kasi sa totoo lang, ang target ko, ma'am, yung mas malalaking isda hindi Yes. sila So, kaya lang, meron talagang mga matitigas ang ulo na ayaw sumunod. Kaya binibigyan ko sila ng pagkakataon, halos pakiusapan ko sa kanila na doon na kayo sa inner road, huwag kayo Yes. sa highway. Okay. Opo. Kung mag-unti-unti kayo mag-i-impound, magbumulta din po ba kayo? Magpapataw din kayo ng multa, ASEC? Opo, papataw po ng multa, ma'am. Oo. Ngayon po, ang multa po natin, obstruction of traffic na may katumbas na 1,000 po yun, 1,000 pesos. Tapos yung mga naka 2 wheels naman po, maaring madagdagan po yun. Yung halimbawa, wala silang helmet, additional yes. 1,500 po yun. Mhm. Okay. Talaga? So, Walang pataw-pataw yun. helmet. Walang Oo. helmet. Linawin natin, Opo, ASEC yun partner. Oo. Sino pwede magmaneho ng e-trike o e-bike? Kasi may mga minor de edad eh. Totoo yan. Oo. Sa totoo lang po, hindi po pwedeng magmaneho yung menor de edad sa kalye. Hindi po lalo na highway, hindi po siya po pwede doon. Yan ang mga nai-impound. Kaya po dito, lalo na yung mga nagka-counterflow, talagang yung mga pasaway, yan, mga mai-impound po yan. Sa mga main highway. Pero- ha? Pero yung mga sa Opo, inner opo. lang na mga kanto-kanto, sa loob lang ng barangay, pwede. Bawal Wala pong din. problema yun. Walang Wala pong pwede ba? problema Pwede ang yun. minor doon? Minor gumamit? Ang minor po, hindi po. Hindi Definitely talaga. bawal. Hindi talaga Okay. pinapayagan Pag ng merong minor Opo. na gumamit at nahuli kayo, sino ang mananagot? Magulang po? Magulang po, mai-impound po yun kasi Okay. wala pong
yung wala po siya sa hustong gulang para po siya ay magmaneho po ng mga ganon. So kahapon po, yung mga nasita namin, karamihan po walang lisensya. Nako, oo. So ang nangyayari, ang kinukuha po namin yung mga IDs nila, yung identification nila, na-identify namin sila, natikita naman. Okay, last Opo. point ko na lang, Asek, at kinakapos tayo ng oras. Paano po yung pinapasada, ginagamit pamasada sa mga LGUs na pinayagan ng LGUs? Ma'am, yung concern po ng sa LGU na yan, kung meron silang permits ng LGU, Okay. at hindi sila tumatakbo dito sa mga highway na to, wala naman pong problema Okay, yon. so pero pag tumatakbo pero- sa highway, huhulihin din po ninyo kahit pa mayroong payag ang Pag tumakbo- LGU. Opo, kasi dito po, yung kung tumakbo po sila dito sa mga identified highways na to, Okay. Bawal. EDSA, Quirino Avenue, Ross Boulevard, C5, Yan. yun Mas malinaw Okay. yung usapan natin, Y- Asek. oh, So, yung mga LGU, kahit outside of Metro Manila na nagpapatupad ng ganyan, okay na rin sa inyo yon kasi at least nagsisimulan sila Correct, sa oo. kampanya na yan. Opo. Malaking partner Tulong. naman natin, tulong din ng LGU, lalo na pagtulong-tulong po tayo dito. okay. Alright, thank Asek, you, good Asek, luck sa ha. oras, ha? Medyo mabigat na trabaho Salamat dito, kaya po. good luck po sa inyo. Thank you. Opo. Magandang umaga. Opo. Salamat po. Magandang umaga po.